Nitong nakaraang araw, ay naging usap-usapan itong revelasyon ni Senator Amy Marcos, na napag-alaman umano niyang nakatutok umano ang mga hypersonic missiles ng China sa 25 target site sa Pilipinas, na kapag gugustuhin umano ng China, ay siguradong mapupulbos umano itong 25 site na ito, at kawawang-kawawa umano ang Pilipinas, dahil wala tayong kalaban-laban, kaya dapat pag-iisipan umanong mabuti ng Pilipinas, kung kailangan bang makipagbangayan sa China. Ang pahayag na ito ni Senator Amy Marcos ay nagdudulot ng mga iba't ibang reaksyon sa mga ordinaryong mga Pilipino sa social media. Marami ang natatakot at nagsasabing dapat ibigay na lang ang mga teritoryong yan para wala ng gulo. Ngunit ano nga ba ang realidad tungkol sa umano'y natuklasan ng senadora? Dapat bang tigilan na ng Pilipinas ang panindigan nito sa kanyang karapatan sa kanyang mga teritoryo? Ayon sa mga dalubhasa sa larangan ng Military Tactics and Strategies, hindi isang pambihirang balita ang malamang may mga missile ang China na nakatutok sa ating bansa. Dahil una, kahit wala tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika, at kahit wala tayong sigalot sa China, at kahit wala tayo ni isang sundalo, ay may makatutok pa ring missile papunta sa ating direksyon, dahil nasa ating bandang likuran ang Hawaii at Guam na military base ng Amerika, na siyang malaking threat ng China. Pangalawa, karaniwan na sa isang bansa, na ang kanyang mga offensive and defensive weapon ay nakaharap sa nakapalibot niyang karagatan. Ang Pilipinas, bagamat kakatanggap pa lang sa unang pagkakataon ng kanyang BrahMos missile system, ay siguradong nakaharap ito sa West Philippine Sea sa kanluran, at sa Taiwan at Japan sa hilaga, at sa Hawaii at Guam sa dagat Pasipiko sa silangan. At kung sakaling dumami pa ang mga ganitong weapon system ng Pilipinas, ay asahan na nating i-deploy ito sa lahat ng sulok ng Pilipinas paharap sa karagatang nasa labas ng ating bansa. Ang mga ganitong pagposisyon ng mga kagamitang pandigma, ay bahagi ng strategiya ng depensa ng mga bansa, at hindi kailangang isiping wawasakin na tayo ng China. Pangatlo, kung sakaling intensyon ng China na targetin itong umano'y 55 sites na ito, mangyayari lamang ito kung magkaroon na ng full-blown conflict sa West Philippine Sea. Hinding-hindi mangyayaring basta na lang paputukan yan ng China, dahil lang naiinis siya sa Pilipinas. Ang mga ballistic at hypersonic missiles ay napakamahal, kaya walang bansa na nag-mass produce dito, at ginagamit lamang ito para sa mga napaka-importanteng target, hindi upang wasakin ng isang bansa. Sa totoo lang, kahit ubusin ng China ang lahat ng ballistic missiles niya sa Luzon, ay kulang na kulang ito upang madurog niya ang buong isla na ito. Hindi lamang Pilipinas ang problema ng China, dahil meron pang India, Taiwan, Vietnam, Japan, at Russia, na kailangan din niyang pagtuunan ng pansin ang depensa paarap dito, kaya iwasang maniwala sa pananakot na porket may hypersonic missile na nakatutok sa Pilipinas ay katapusan na ng bansa. Walang bansa, kahit ang China at Amerika, na gustong magkaroon ng digmaan, dahil walang panalo sa digmaan, lahat ay talo at lahat ay maghihirap. Alam ito ng China, at alam din ito ng Amerika at Pilipinas at ng lahat ng bansa, kaya lahat sila bagamat may mga interes na pinuprotektahan tulad ng Pilipinas, ay nag-iingat na di makapagsimula ng actual na labanan, upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Ngunit kung sakali mang merong mangyayaring tinatawag na miscalculation sa karagatan, at mangyayari nga ang actual na putukan, ang 25 sites na binanggit ng senadora ay imposibleng pabayaan ng Amerika. Sa katunayan, ang Amerika ay kilala sa pagka-proactive. Ibig sabihin, bago pa itinayo ang mga EDCA sites na kasama sa sinasabing 25 targets, ay kasama na sa plano ng Amerika ang defensive weapons na ilalagay dito, upang maprotektahan ang kanilang mga sundalo na nakaistasyon dito. Sa mga sites na ito ay nakalagay din ang kanilang mga mamahaling kagamitan, kaya hindi yan pwede pabayaan lamang na nakatiwangwang, yan ay gwardyado di lamang sa banta ng pagsalakay mula sa lupa, kundi pati na ang pagsalakay mula sa hangin. Kaya naman, ang AFP modernization ay ginawa, upang protektahan din ang mismong mga sites na binanggit ng senadora, kaya mas mainam sana kung ano man ang kanyang nalalaman patungkol sa seguridad ng bansa, ay mas maganda sana kung sekreto niya itong ipaalam sa ating hukbong sandatahan,
at siya bilang mambabatas ng bansa, ay tutulong na bigyan ng malaking budget ang militar, nang mabili nito ang mga kailangan nitong kagamitan, upang magampanan nito ang pagprotekta sa mga sites na kanyang binanggit. Katotohanan ang China ay ang pinakabanta na nakikita ng Amerika, kaya ang kanilang mga kagamitang pangdepensa ay nakatutok sa bahaging ito ng mundo, at ang kanilang land, sea, air, and space surveillance ay nakatutok din dito. Nakikita ng Amerika ang mga galaw ng China sa bahaging ito ng mundo, kaya sa unang pagpapalipad pa lang ng missile ng China, siguradong alam na ng Amerika kung saan ito papunta, at saan ito tatama. Ito ang dahilan kung bakit hindi nauubusan ng maraming mga naval vessels ang Amerika at Japan at mga European countries na pabalik-balik sa South China Sea, na karamihan ay may mga Aegis Ballistic Missile Defense System. Ito ay upang masiguro na merong immediate defense ang Amerika sa lugar na ito, at nakakasiguro tayong mas dadami pa ito sa susunod na mga taon. Kaya ang pagpuksa sa mga threat mula sa mga ballistic at hypersonic missiles ng China, ay iasa na natin sa Amerika, dahil wala tayong kakayahan na makagawa ng Aegis Ballistic Missile Defense System. Ang tanging magagawa ng Pilipinas, ay ang palakasin ang kanyang surveillance and detection, bumuo ng depensa sa medium and short-range defense system, air supremacy, at anti-ship capability, at ito ang tinatahak ng AFP modernization. Ito ang dahilan kung bakit nakipag-alyansa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa na may parehong pag-iisip at paniwala ng Pilipinas, dahil ginagamit ng Pilipinas ang katotohanang ang issue sa South China Sea ay hindi lamang issue ng Pilipinas at China, kundi ng buong mundo, dahil lahat ng mga negosyo at ekonomiya ng mga bansa sa Asia at Europa, ay dumadaan dito. Ito ay upang mas titibay pa ang ating depensa, na di kailangan gumastos ng ganun kalaki. Kaya naman, tayo ay sumang-ayon sa approach ng kasalukuyang administrasyon sa sigalot na ito, dahil bagamat ang pag-iwas na magkakaroon ng actual na labanan ay prioridad, ngunit ang higpit na paghawak sa ating teritoryo ay kanya ding sinisigurado, at sana ay patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatang ito, hanggang sa ilang dekada pa ang aabutan. Sana hindi ginagamit ang mga pananakot upang bitawan ng Pilipinas ang pagtindig nito sa ating karapatan sa ating mga teritoryo, at upang magkahati-hati ang mga Pilipino. Hindi pwedeng ibigay ng Pilipinas ang mga teritoryo nito, lalo na ang Ayungin Shoal, ang Scarborough Shoal, at ang Pag-asa Island, dahil ang mga ito, sa pagsang-ayon ng buong mundo, ay kinikilala na ang West Philippine Sea ay atin ito, at ipapamana natin ito sa mga susunod pa na henerasyong Pilipino, hindi ng China.